dagat tayo kasama mga sikat. Kilalanin ng mga Pinoy na gumagawa ng pangalan sa sport na jet ski racing. Gusto niyo mag-exercise while having fun? Kayang-kaya yan dito sa largest tag active indoor obstacle course in Asia. Hindi abot! Huwag na natin gawin to. Ayoko na. Pangarap niyo bang lumipad? Tutuparin natin yan kasama si Aaron Maniego. Captain, huwag niyo ko iwan ha. Cabin crew, please be seated for landing. Ay! Ang galing! Sama-sama tayong umiyak, tumawa, at matuto dito lang sa... Ulo! Ako, muntik na si Mia! Mga kaaha, may nakita ba kayong mga asong pag-aalagala sa kalsada gaya ni Mia? O kamusta kaya ang buhay nila, no? Dalawang taong gulang na si Mia. Ibig sabihin, 2 taon na rin siyang nakatira sa kalsada. Stray dogs din kasi ang mga magulang niya na parehong nawalay na rin sa kanya. Kaya si Mia, kung sino-sino ang laging nakakasama. Swerte na lang din dahil may mga kaibigan siyang kapwa palaboy na hindi nawawala sa tabi niya. Sina Tisoy at Chichay. Naku, ito na naman si ating masungit. Tingnan nyo, maya-maya lang, itataboy na naman tayo niyan. Baka paluin pa tayo ng kahoy. Yay! Lagot na. Kayo talaga? Teka, tiwala lang. Ilang minuto na ang nakalipas. Pero dinadaan-daan na lang sila ng mga kumakain sa karinderya. Nandito na naman kayo? Gusto nyo mabukusan na naman ng tubig, ano? Sandali at kukuha ako. Dali-daling umalis ang tatlo. Imbis na blessings ang shower ng tindera, mainit na tubig ang ibinuhos nito. Dahil ekis na ang karinderya, next stop, ang basurahan. Naaamoy nyo ba yun? Amoy Jimkin! Atak na! Guys, nandito na naman si Jumbo. Manok na, magiging bato pa. Kahit kailan talaga? Pagbilang kong 3, sabay-sabay tayong tatakbo. 1, 2, takbo! Tumakbo ng tumakbo sina Mia, Tisoy at Chichay. Well, ganyan kasi ang buhay nila sa kalsada. Laging unahan, agawan, at swertihan. May mapanlamang din kasing mga aso na ginagamit ang tapang nila para angasan ng mahihina at walang laban. Paano? Gutom din kasi sila at gusto rin lang makakain. Survival of the fittest, ika nga, o matira matibay. Gutom na ako. Ako rin. Gutom na rin sila. Alam ko na! Tara! Naglakad sila ng naglakad papunta sa isang bahay. Naalala ni Mia na may mabait na nakatira dito. Bonus pa na mapagmahal din ito sa kanyang mga alagang aso. Hello! Ang cute niya naman. May nahanap pa kayo? Feeling ko gutom na kayo. Mukhang di pa ata kayo kumakain. Teka, ipapasok ko lang muna ang mga fur babies ko at babalikan ko kayo, ha? Paglabas ni Jackie, may bitbit na siyang dog food at manok para kina Mia, Tisoy at Chichay. Happy tummy na naman ang magkakaibigan. Kain lang kayo ng kain. Una na ako, ha? Bye-bye! Teka, saan ka pupunta? OMG! Ano bang meron dito?
Chuchu, halika na. Nakakatakot dito. Si Mia, isa palang dakilang mamadog. At araw-araw, kahit mahirap ang makipagsapalaran sa kalsada, hindi siya umuuwing walang dalang pagkain para pagsaluhan ng mga anak niya. Mia, such a strong and responsible mama dog. Naantig ang puso ni Jackie sa nakita. Kinabukasan, pinalikan niya si Mia at ang puppies nito. Hindi para bigyan ng pagkain, kundi para ampunin at bigyan ng deserve nilang forever home. Pati si Tisoy at Chichay, naki-join in the fun na rin. Sa wakas, strays no more na ang magkakaibigan. Kung mahirap para sa mga taong tumira sa kalsada, mahirap din ito para sa mga hayop. Dahil wala silang boses para humingi ng tulong at ipaalam ang nararamdaman nila. Kaya kung may kakayahan tayong tulungan sila sa kahit anong paraan, huwag tayong magdalawang isip, maliit o malaki, ang bawat tulong ay mahalaga. At kung may plano kayong mag-alaga ng aso o pusa, if I may suggest, please try to adopt and don't shop. Aha! Sa TV, kilala ang action drama prince na si Ruru Madrid sa pagmumotorsiklo sa kalye. Pero sa tubig, ito ang pambato namin. Ang batang watercraft racer na si Anton. Bah, mukhang may biyahe tayo. Think kaka-shades ka pa. Ano, saan tayo punta? Kuya Drew, alam mo ba yung jet ski? Oo naman. I mean, ang best na namin na feature din yun. So, nakasakay na naman ako ng jet ski. Ngayong summer, maraming fun, adrenaline-filled water activities ang pwedeng masubukan. Hindi mawawala dyan ang ride na ito. Ang tinatawag na marami na jet ski. Nasubukan niyo na bang sumakay dito? Alam niyo ba ang term na jet ski ay isang brand name? Pero pagtagal ng panahon, ay ginamit na rin ito ng mga tao bilang generic name ng mga tinatawag na personal watercraft o PWC. Taong 1965 nang maimbento ng Amerikanong si Clayton Jacobson II ang unang personal watercraft. Bilang isang dirt bike racer, na-realize ni Clayton na masyadong delikado ang pag-crash sa lupa. Kaya naman gumawa siya ng water motorcycle para mag-provide ng mas soft na landing sa tubig in case of an accident. At simula noon, umarangkada na sa buong mundo ang watercraft na ito. Naging sikat na nga ang jet ski bilang isang recreational activity sa iba't ibang panig ng mundo. Pero alam niyo ba ang jet ski racing ay itinuturing na ring sports ng marami? In fact, may Filipino jet ski racers na kinikilala na rin sa larangang ito. Isa na nga rito, ang teenager na si Anton Ignacio. Meet Anton Ignacio. At 17 years old, siya raw ang youngest professional jet ski racer sa Pilipinas. 12 anyos pa lang daw si Anton nang una siyang sumabak sa personal watercraft racing. Nung bata po ako, medyo mahirap po kasi medyo payat pa po ako noon. Tapos hindi po ako nag-workout. Mas challenging po talaga yung jet ski kasi iba po talaga yung adrenaline at yung speed po na nakukuha mo sa jet ski. Ang paghihirap sa mga training ni Anton, nagbunga rin nang siya ay maging national champion. Patapos ang sunod-sunod na podium finishes sa mga sinalihang competition, lumaban na rin siya sa Southeast Asian Games. Every year in every competition, nafe-feel ko po yung improvement ko po. At tinanghal na rin World Champion Jet Ski Racer sa katatapos lang na International Jet Sports Boating Association World Finals sa Arizona, USA sa kategory na Novice Runabout 1100 Stock. Dito, tinalo niya ang iba't ibang magagaling na jet ski racers mula sa iba't ibang bansa. Dito rin niya na-break ang record bilang youngest Pinoy title holder sa 42-year history ng kompetisyon. Amazing! To be there and representing your country, it's a very good feeling. Hindi ko po ito magagawa without my parents. So, thank you, Mom and Dad, for supporting me in everything I do. Inspirasyon daw ni Anton ang kanyang Mommy Joyce na full support sa kanya at ang kanyang Daddy Bombet na isa rin palang jet ski racer noon. I think he actually surpassed what we accomplished. So that's very fulfilling for a father na na-surpass ka ng anak mo. And that was actually my
my dream. I hope that whatever he learns from this sport, he can also apply in his life because I've seen how disciplined he is. Ang jet ski racing ay isinasagawa sa iba-ibang bodies of water tulad ng lawa, ilog at dagat. Sa race course, may mga nakalagay na mark buoys na kailangan lagpasan o likuan ng mga manlalaro. Ang goal ng racer ay mabilis na makapag-maneuver sa paligid ng mga buoy. Sa Pilipinas, ang Jet Sport Association of the Philippines o JSAP ang grupong nagsusulong na pausbungin pa ang jet sport na ito sa bansa. Si BJ, isa sa board of directors ng JSAP, ang tumatayong coach din ni Anton. I've always said this to everyone, that Filipinos always had the skills. Nakakalamang na lang minsan sa atin is about the technology, but hindi naman tayo nagpapahuli. We will continue to put the Philippine flag in the international scene of racing. Ang jet ski ay may jet propulsion engine. Meron itong impeller na gumagamit ng rotating fan blades para humigop ng tubig papasok sa loob ng engine na malakas ding inilalabas sa likod. Ang paghigop ng tubig at malakas na pagpapalabas nito ang nagtutulak sa jet ski para umandar ito ng mabilis. For safety purposes, ang jet ski racers ay nagsusuot din ng protective gears. Ito po yung mga protective gear namin. Back protector, neck protector, gloves po, back brace, tapos yung vest of course, tapos helmet. Para sa world-class personal watercraft racers, hindi lang heart-pumping experience ang hatid ng pagsakay dito. Isa rin itong opportunity na makapaghatid ng karangalan para sa bayan. Aha! Susubukan o susukuan? Sino ang kakasasahamon ng patibayan ng loob at palakasan ng katawan? Hanap niyo ba ipasyalan na makapag-e-enjoy ang buong pamilya? Sugod na sa largest tag active indoor obstacle course in Asia, ang Thrillscape. We have a 32 obstacle course spread across out the arena. Ang aim ng game ay makakolekta ng points gamit ang wrist tag ng players. Kailangan lang iswipe ang wrist tag sa illuminated tags na tinatawag na transponder para makakuha ng points. We have 5 colors available on all transponders. Red, 250. Purple, 200. Blue, we have 150. Green, 100. And the yellow one, the lowest, is 50. Kapag natapos na ang lahat ng obstacles, itatali o susumahin ang total points collected. Ilang obstacles kaya ang masusubukan ng palabar nating kaaha at isa ring content creator na si Rosaline Ordonez? Meron lang naman siyang more than 2 million followers sa Facebook at tumataginting na mahigit 13 million followers sa TikTok. Oh, nalito ba kayo mga kaaha? Huwag kayong mag-alala dahil si Rose lang ang lahat ng yan. Hello mga kaaha! Nandito ako ngayon sa Thrillscape para itry ang mga obstacles and challenges. Ayan, medyo kinakabahan na ako kasi ngayon nakikita ko na parang nangangaling na agad yung mga binti ko, yung mga arms ko. So, yung kabog ng dibdib ko, ganon. What if mapilayan ka? What if maaksidente ka? Ano ba? Malaki na yan. Ikaw yung pinaka-OA sa OA lahat. Tama na! Iingay yung dalawa. Okay. As a competitive person na mahilig sa activities na mga ganito, kakayanin ko to, 'di ba? Hindi ako makikinig sa mga pinagsasabi niya, hindi ako kakabahan. Pero yun, kaya ko to. Bago pumasok sa arena, kailangan muna mag-register sa kiosk para ma-activate ang inyong wrist tag. No chill agad sa unang obstacle course na sinubukan ni Rose, ang boiling point. Ang pinaka-goal natin ngayon ay itap ang wrist tag sa mga different colors na nandito sa boiling point area. Ay, ito. Yeah! Tabi! Tabi! Rico! Alis! Yeah! Okay na? Teka lang. Ang saya. Kung i-rate ko tong boiling point, siguro mga nasa 4 out of 10. Pero kung hingalin ka katulad ko, 7 out of 10. Kasi ang bigat ng bola. Upper body strength naman ang mapapalaban sa susunod na obstacle course. Ang bawat rope ay may taas na 16 feet.
Iba-iba naman ang gap sa pagitan ng bawat tapakan sa bawat rope. Kaya siguradong pahirap ng pahirap ang kada level. Ang sakit sa ano? Sa toes. Ang bigat ng katawan ko, te. Shucks. Okay. Kayanin kaya ni Rose na akyatin ang third rope? Ate ko, ang sakit sa kamay. Sa susunod na obstacle, mukhang dihado ang bata natin. Hindi abot! Hindi abot! Hindi abot! Balikan natin ang vertical ascent. Susukuan din ba? O susubukan na? That's the spirit! Go, Rose! Ate ko, ang sakit sa kamay. Sakit sa paa. Nakumpleto natin yung tatlo. I'm so proud of myself. Mahirap siya actually kasi walang gloves. So, if hindi ka talaga sanay mag-climb ng rope, challenging talaga siya. Hinabol ko yung hininga ko talaga, so kinaya naman tatlo. If I'm gonna rate this, 10 out of 10. Sobrang hirap! Itigil na natin to. May apply kaya ni Rose ang mga strategy na natutuhan sa huling obstacle na susubukan niya? Hello mga kaaha! Nandito na tayo sa finale, yung power wall. And from the start, ito na yung nakakatch ng eye ko kasi nga mataas, tapos may mga levels pa. Umabot ng 10 to 14 feet mula sa flat surface hanggang sa mga transponder. Okay, let's go! Huwag na natin gawin to. Ayoko na. Ayoko na! May mga strategies siya na dapat isipan mo talaga. Madulas, oo. Safety lang. Isa-slide mo yung sarili mo, ganon. And nagawa ko naman yung challenge na to, na-aim ko yung yellow. And yung strategy din dyan is, if i-aim mo yung yellow, you have to look at the green. And if i-aim mo yung green, you have to look at the blue. So, ganun lang siya, para hindi ka mag-stop midway. Nakakolekta ka na ng more than 8,000 points. Good job, Rose! I feel so empowered. Ayan, feeling ko ang lakas-lakas ko na. Pero at the same time, pagod na ako. Oo. Overall, it was such a fun experience and I'm very grateful na naranasan ko to para akong bumalik sa pagkabata. Congrats! Yay! Kulang to. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, kaya mo eh. Nakikinig ka dyan sa isa niyan yan. Nakakaloka. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. Masyado kayong magulo sa isip ko. Aha! Ngayong umaga, susubukin namin ang kaalaman ng dalawa nating kaaha sa paggawa ng eroplanong papel. Siyempre, on board para sa challenge natin ngayon, ang kaaha nating TikToker na si Aaron Maniego. Hi mga kaaha! Today, nag-imbita po tayo ng dalawang airplane enthusiasts or aviation fans para gumawa ng sarili nilang disenyo ng papel na eroplano. Ang first challenger natin ay si Jasper Atienza, isang 22-year-old toy airplane collector mula sa Quezon City. Bata pa lang daw ay mahilig na siya sa pangongolekta ng toy airplane dahil gusto niyang maging piloto. Madalas kami mag-travel with family and doon nakita ko mahilig pala ako talaga sa aeroplano. Yung feeling ng nakakasakay na aeroplano, yung engine sound niya, lahat ng aspect. Ang pagkamangha niya sa mga design ng aircraft ang dahilan kung bakit niya lalong pinursu ang pagkokolekta nito. Sa ngayon, meron na siyang 45 toy airplanes. Makagawa kaya si Jasper ng eroplanong magdadala sa kanya ng panalo sa challenge natin o maging error plane lang ang magagawa niya? Fasten your seatbelts dahil ang next naman nating challenger is ang certified student pilot at Air Force reservist, si
Absidy Gonzalez. Bata pa lang ako, dream ko na talaga maging pilot. Part rin yun na yung tita ko kasi is a woman pilot and siguro mas naging inspiration din siya sa akin. Isang buwan siyang nag-aral ng ground theories na kasama sa pinag-aaralan ng mga nag-aasam na maging piloto. Matapos niyang makakuha ng certification bilang isang ground marshal, naranasan na rin ni Absidy na makapagpalipad ng eroplano kasamang isang licensed pilot. Doon ko talaga sobrang nagustuhan na nahilig na magpalipad ng eroplano. Mag-take off naman kaya ang pilot aspiration si Absidy? Or mabilis din siyang mapapa-emergency landing sa challenge na ito? Okay guys, kasama ko ngayon si Absidy and si Jasper. Say hi to them. Say hi to them. Hi mga Ayun! Today, gagawa na tayo ng sarili nilang papel na eroplano. Pero kung akala nyo madali lang, akala mo ba madali lang to? Akala ko madali lang. Hindi. Doon ka nagkakamali. Dahil ang challenge na to ay kailangan nyo gumawa ng isang malaking paper airplane gamit ng kartolina. Diba? Pwede naman kahit ano yung design ng airplane. Basta number 1, malaki siya. Number 2, kailangan mukhang eroplano syempre. Hindi pwede trend dito. Ha? Tsaka pinaka-importante number 3. Malamang, syempre, kaya niya lumipad. Okay? Kaya handa na ba kayo? Yes, handa. Parang wala pang energy. Handa ka na ba? Yes, handa na! Ayan, ikaw. Ready na. Oras na para subukan kung lilipad ang mga eroplano nyo yan. Aabot ba hanggang doon sa pinakadulo? Tignan natin. Pero paano nga ba nakalilipad ang mga eroplanong papel? Dahil sa force na gaya ng totoong eroplano, kaya nakalilipad din ang mga eroplanong papel. Ang force ay ang natutulak at humihila sa isang bagay. Sa pag-itsa natin sa eroplanong papel, nagkakaroon ito ng force na kung tawagin ay thrust. Sa paglipad nito, ang hangin ay nagpapagalaw, pababa at pataas. Sa pakpak nito ay nagbibigay ng force na kung tawagin ay lift. Habang lumilipad naman ito, itinutulak ng hangin paharap ang eroplanong papel kaya bumabagal ito. Ang force na ito ay tinatawag namang drag. Nakakaapekto naman ang weight ng papel sa paglipad nito dahilan para maglanding ito. Ito naman ang force ng gravity ng Earth. Sa huli, ang eroplanong papel ni Jasper, na tinawag niyang Jasper Jr., ang matagumpay na nakalipad ng mas malayo. Okay guys, after 3 rounds, ito na ang final scoreboard. 2-1. Pero sino ang panalo? Drum roll tayo. Ang panalo ay si Jasper Jr. Dahil ikaw ang panalo, ang regalo ng Team AHA, lilipad tayo papunta sa pinakabagong recreational flight simulation facility sa Pilipinas, ang Sputnik Aviation. Dito magiging piloto for a day si Aaron at si Jasper. Matapos ay maglalakad sila sa jet bridge na parang nasa airport talaga. With matching boarding announcement pa. The jet bridge. Sige, let's go. So may announcement talaga. So parang talaga nakakala mo na sa airport ka. Sa dulo, makikita na ang flight simulator na nagpaparamdam sa iyo kung paano maging piloto. Ang Airbus 320 Flight Simulator, na certified ng EASA o ang European Aviation Safety Agency. Okay lang ba na ako ang mauna para tingnan ko lang kung ano yung mga mechanisms keme para hindi ka madisgrasya, para isakripisyo ko sarili ko para sa iyo. Ladies and gentlemen, we are going to turn the seatbelts on. Oh my gosh! Nakakatakot! We're moving! Lilipad na tayo! Very slowly. Ay, we're flying! Yes, we are. Yeah! Focus. Tapos huwag niyo ko iwan ha. So now we're slowing down to a safer approach speed. So pull up. To the right. Cabin crew, please be seated for landing. Ay! Ang galing! Meron din silang options na mag-land at take off mula sa mga sikat na airports around the world tulad ng Tokyo Airport, kung saan mag-aala piloto sina Aaron at Jasper. Bukod sa flight simulator system software na meron ng computer, gumagamit din ng projectors ang facility para i-project ang immersive 180 degrees view ng flight simulation. Nagbukas kami nung January 13, 2024, so bago-bago lang rin.
And this is the first and premier recreational simulator facility. Why not open it to the public para at least matry naman ng public yung very exclusive na simulator na usually kasi pang pilot lang talaga siya. 3 taon ang ginugol ni David D. Koenigswarter, isang international commercial airplane pilot, para maitayo ang facility. Nakita niya ang growing community ng aviation fans dito sa bansa, kaya naman naisip niyang simulan ang Sputnik Aviation. It's more on sparking the interest of the youth talaga, yung the next gen pilots as we call them. This is one avenue para ma-realize nila na, okay, try ko muna ito without investing so much. Sa halagang 8,000 pesos, pwede na itong ma-experience ng kahit na sino. Mula sa edad 3 years old hanggang 50 years old. Maayos naman, medyo nakakabala talaga. Bakit? Parang Bakit? totoo na talaga yung mag-experience sa pag-flight. Sobrang immersive. Word of the day, immersive, diba? Mas na-appreciate ko pa lalo ang paglipad dahil napakaraming kailangan gawin para magkaroon ng isang safe na flight. Mula sa maliit na replika ng eroplano, hanggang sa pinaka-advanced na teknolohiya na meron tayo, abot kamay talaga ang paglipad. Aha! Time flies when you're having so much fun. Oh, tapos na naman ang isang episode na puno ng fun kaalaman. Marami pang aabangan next week mga kaaha. Kung nabitin pa kayo, bisitahin lang niyo po ang aming Facebook page, AHA! At syempre ang aming TikTok account, which is AHA_GMA para sa tuloy-tuloy na pagbabahagi ng kaalaman at unli kasiyahan. So, see you next week mga kaha, dito kung saan masaya ang matuto at laging kayo ang panalo. AHA!